Simula na po tayo, manalangin po tayo. Hallelujah! Maraming salamat po, Ama, sa pag-iingat mo at pagliligtas sa amin. Maraming salamat, kayo po ang patuloy na gumagabay at pumapatnubay sa lahat ng aming mga lakad. At sa gabing to, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming gagawing pag-aaral ng salita. Samahan po kami at gabayan at patnubayan ang dugo ng Panginoon Hesus ang tumaki po sa aming lahat at patuloy, Panginoon, na pagpalain mo ang bawat isa na makikinig ng iyong mga salita. Iyong patnubay, ang iyong gabay ay sumaamin po lahat, Panginoon. At inihiling po namin na pagpalain mo lahat ng nakatunghay na at nakikinig ng iyong mga salita. Patuloy na magkaroon ng desire ang bawat isa na mapakinggan lagi ang iyong mga salita at makaalam ng mga katotohanan patungkol sa iyo. Salamat po, ang iyong patnubay, ang iyong banal na espiritu, ang sumama po sa amin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito pong aming panalangin. Amen po, amen. Excuse me. Okay, magsimula na po tayo. Karugtong po ito ng pinag-aralan natin last Wednesday. Patuloy po tayo na nag-aaral patungkol sa patungkol po sa series of messages in the book of Galatians, no? So last Wednesday, nagsimula po tayo ng pag-aaral patungkol sa Galatians, living in the true gospel, no? Yun po rin yung ating message na nakaraan, pero ang ating subtopic po ngayon ay yun, transformation by the grace of God, or the grace that transform, no? Okay po. So, part 2 na po ito. Ito po ay pag-aaral patungkol sa series of messages about the book of Galatians. Ang ating topic po, ang ating teksto po ngayon ay sa Galatians 1:11 to 24. Kung makikita natin last Wednesday ay Galatians 1:1 to 10. Ngayon naman ay Galatians 1:11 to 24, no? Okay, so simula na tayo. Basahin po natin verse 11 hanggang 24. Sabi po dyan, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinangaral ko ay hindi katahan ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin tinuro sa akin ng sino man tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay nung bilang kaanib ng reliyon ng mga Hudyo. Walang awa kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin sa reliyon ng mga Hudyo. Nagitan ko ang maraming kasing edad ko at ako'y lubhang masugid sa kaugalian ng aming mga ninuno. 15. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako pinanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Nang minabuti niyang ihiyag sa akin ang Kanyang anak upang maipangaral ko siya sa mga hintil. Hindi ako sumangguni sa sinuman tao, ni hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna pa sa akin. Sa halip, nagpunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damasco. Pagkaraan ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro at 15 araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang iba pang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. 20. Totoong lahat ng sinulat ko sa inyo, alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos pumunta ko sa ilang lugar sa Syria at Cilicia, hindi
pa ako kilala noon ng mga mananampalataya kay Kristo na nasa Judea. Nakarating lamang sa kanila ang ganitong balita. Ang dating umuusig sa atin ay nangangaral na ngayon ng pananampalatayang dati sinikap niyang wasakin. Kaya nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. So, yan po yung ating topic sa gabing ito, yung patuloy din na living in the true gospel. At ang subtopic po natin ay Grace that Transform. Ang mamuhay sa tunay na ebanghelyo. At ang subtopic po natin ay yung biyaya na nagbabago. Grace that Transform. So, nakilala po natin o narinig po natin, nabasa po natin na ang biyaya ng Diyos ay hindi lang nagpapatawad, kung hindi lang ang biyaya ng Diyos ay nagpapatawad, kundi ito po ay nagbabago ng buhay. Tayong lahat na lumapit sa Kanya, nanampalataya sa Kanya, ay tumanggap ng pagbabago, no? Pero pagpapatawad ng Diyos, pero hindi lang pagpapatawad ang tinanggap natin, kundi tayo po ay nakaranas ng pagbabago ng buhay, no? So, una, makikita po natin dito na sinabi po ni Pablo na ang ebanghelyo na pinangangaral niya ay hindi galing sa tao. Hindi ito tinuro sa kanya ng sino man tao, ayon po sa verse 11 at 12, kundi ang ebanghelyo na ipinangangaral po ni Apostol Pablo at sinabi niya ay hindi galing sa tao o hindi ayon sa tao, kundi sa pamagitan ng paghayag sa Kanya ni Hesukristo. Mismo ang ating Panginoon Yesus ang nagpahayag sa Kanya ng mga ebanghelyo o katuruan na Kanyang itinuturo, no? So, si Pablo hindi nagturo ng ng ebanghelyo na galing sa ibang tao, at dahil hindi ito galing sa ibang tao, no? Hindi siya nagtuturo at yamang ito ay hindi galing sa sino man tao at ipinahayag sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. So, si Pablo ay hindi nagtuturo ng anumang tradisyon o ng ideya ng mga tao, dahil ang kanyang ebanghelyo na pinangaral ay hindi mula sa sino mang tao, no? So, ang kanyang mensahe direktang nanggaling sa ating Panginoong Jesucristo. Mismo, ang Panginoon Jesus ang nagturo nun sa kanya at patuloy na ito po ay may patotoo, dahil ang mga bagay na pinanghawakan niyang patotoo ay yung kapangyarihan ng mensahe ng ating Panginoon Jesucristo, na isa dito ay ang mensahe nito ay nagbabago ng buhay ng mga tao, no? So, ang tunay na mensahe ng Diyos ay hindi na ayon sa kagustuhan ng mga tao, no? May mga tao na pinapalitan ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus, no? Kaya nga bilang mga guro ng Biblia, napaka ibig sabihin, dapat mag-ingat tayo kung paano tayo nangangaral, dahil wag nawang masumpungan ng ating pangangaral ay nagmula lang sa karunungan ng tao o nagmula lang sa invention ng tao, kundi napakahalaga na ang ebanghelyo na ating tinuturo ay nagmula mismo sa Diyos, no? At naniniwala tayo na ang ginamit ng Panginoon upang ipaalam sa atin ang ebanghelyo niya ay walang iba kundi ang mga apostol, ang mga naunang Kristiyano, no? At ito ay pinahayag niya sa pamagitan ng kanyang mga salita. So, kaya ito ang dapat nating itinuturo. Hindi natin dapat palitan, dahil ng nakaraang Wednesday, napag-aralan din natin na may mga tao na nangangaral na tila baga hindi ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga po, may pahayag po doon si Pablo na sinabi niya na kahimat kami
o ang mga anghel sa langit ay bumaba at mangaral ng ibang ebanghelyo, ibang ebanghelyo liban sa tinanggap na ninyo, ay wag daw nating paniniwalaan o panampalatayanan, no? So, tandaan natin na ang biyaya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay may kapangyarihang magbago. Yan po sinasabi sa verse 13 hanggang 16. Sabi dito, hindi kaila sa inyo kung papaano ako'y namuhay noon bilang kaanib ng reliyon ng mga Hudyo. Dahil nabanggit natin po noong nakaraang Wednesday na itong si Pablo ay dati ang pangalan niya ay Saulo, na kung saan naparoon siya sa Damascus upang pahirapan, patayin ang mga tunay na Kristiyano, ang mga Kristiyanong sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Datapwat dahil sa ating Panginoong Jesus na hindi lang nagpatawad ng kanyang kasalanan, kundi may kapangyarihan pa siya magbago ng buhay, no? So, sabi sa verse 13, walang awa kung inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap kong wasakin. So, talagang dahil siya isang reliyosong tao, hindi siya naniniwala sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, at meron siyang sariling reliyon, no? Siya may reliyon, kaanib sa reliyon ng mga Hudyo, at isa sa mga reliyon ng mga Hudyo ay yung Judaism, no? So, sabi, walang awa niyang inusig ang mga iglesia ng Diyos. Sa reliyon ng mga Hudyo, sabi, talagang number 1 tong si Saulo, si Pablo na dating si Saulo. Sabi diyan, hinigitan ko pa ang maraming kasing edad ko, no? So, ibig sabihin, bata-bata pa siya, pero nahigitan pa niya yung mga matatanda doon, no? Sa kanilang reliyon, no? Pero naniwala siya dahil sa kagandang loob ng Diyos na pinili siya ng ating Panginoon Yesus bago pa siya ipanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. So, ginamit niya yung Jeremiah 1 na kung saan sinabi doon ng ating Panginoon, ng ating Diyos, na before I form you, I knew you. Na ito rin ang sinabi ni Pablo na bago pa kita pinili na kita, bago pa kita ipanganak, no? So bago pa siya ipanganak ay talagang pinili na siya ng ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya. So, salamat sa Diyos dahil ganun ang Panginoon, hindi niya pinipili dahil matalino ka, dahil ganito ka, kundi may basihan ng Panginoon kung bakit siya pinili. At tayo rin naman, isa tayo sa pinili ng ating Panginoon, no? Hindi niya tiningnan kung ano tayo, no? Kung anong itsura natin o kung ano tayo magiging paglaki natin, pero nasa tiyan pa lang tayo ng ating mga nanay, ay pinili na tayo ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya, no? Sabi sa verse 16, nang minabuti niyang ihag sa akin ng kanyang anak upang maipangaral ko siya sa mga hintil. Hindi ako sumangguni sa sino man tao. So, hindi tao ang sinanggunihan niya, kundi mismo ang Diyos ang tumawag sa Kanya, ang Panginoong Jesus ang tumawag sa Kanya, no? Datapwat ng minarapat ng Diyos na ihag ang kanyang anak sa akin, ipinahayag ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak kay Pablo o kay Saulo, no? Si Pablo na dating Saulo, na dating tagapag-usig ng mga Kristiyano. Ngunit tinawag siya ng Diyos sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon. Ang biyaya ni Kristo ay hindi lang nagpapatawad, kundi nagbabago ng kundi binago ang kanyang layunin at ang kanyang buhay. So, itong si Saulo na dating tagapag-usig ng mga Kristiyano ng iglesia ay naging mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo at naging apostol at naging lingkod ng ating Panginoong Jesus. So,
Kaya ano po ang aral po ng kasaysayang ito, na walang anumang kasalanan, no? Walang kasalanan o kahit ano pa nakaraan natin, kahit ano man pong hadlang na ginagawa, ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos ay ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos ay patuloy na nahayag sa bawat isa na tinawag niya upang maging kanya, no? So, tandaan po natin, si Jesucristo ang patuloy nagbabago ng ating mga buhay, at hindi lang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, kundi binigyan niya tayo ng pagkakataon na maging anak niya. At dahil sa kanyang kapangyarihan, biyaya ng kanyang kapangyarihan, ay tinawag niya tayo upang magamit po niya sa kanyang kaharian, no? So, ang buhay na binago ay nagbibigay ng kalwatian sa Diyos. Totoo po yan. Pag tayo ay may bagong buhay o tayo binigyan ng Diyos ng bagong buhay, tayo po ay nakapagbibigay ng kalwatian sa Diyos. Sabi po sa verse 22 hanggang verse 24, sabi po dyan, hindi pa ako kilala noon ng mga mananampalataya kay Kristo na nasa Judea. Nakarating lamang sa kanila ang ganitong balita. Ang dating umuusig sa atin ay nangangaral na ngayon ng pananampalatayang dating sinikap niyang wasakin, no? So, ibig sabihin, yung mga tao, ang mga unang Kristiyano noon, hindi pa nila lubos na kilala tong si Pablo, no? Pero alam lang nila, ang tanging alam lang nila kay Pablo ay yung lalaki na umuusig sa mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Dahil masyado siyang dedicated sa kanyang reliyon, na handa siyang pumatay, handa siyang wasakin ang isang samahan alang-alang sa kanyang reliyon. Kaya napakalaking pagbabago nito na natanggap ni Pablo, dahil hindi lang buhay ang kaya niyang wasakin, hindi lang church o isang samahan ang kaya niyang wasakin, hindi lang niyang kayang pumatay sa kanyang reliyon, kundi handa niyang ibigay at ialay ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang reliyon. So, very fanatic tong si Pablo dati sa kanyang religion. He was so a religious person, no? So, napaka-religyoso niyang tao na handa niyang lahat gawin ang lahat ng bagay para sa kanyang reliyon. Pero salamat sa Diyos na tunay na ang biyaya at grasya ng Diyos ay nagbabago ng buhay, no? Salamat sa Diyos. At ang sabi, itong mga taong ito, na isa po sa natakot ay si Cornelio, no? Ay isa po sa mga natakot ng unang panahon ay yung mga Kristiyano, no, na ayaw nilang lapitan, ayaw nilang sharean itong si Pablo, dahil balitang-balita nga na siya ay persecutor ng mga Kristiyano, no? Pero nang malaman nila na itong si Saulo na naging Pablo, no, ay nakakilala sa Panginoon nang makita niya sa pangitain ang ating Panginoong Jesucristo na nagpakilala sa kanya na siya'y nahulog sa kanyang sinasakayang hayop at siya'y nabulag. Doon na niya nakita na gumalaw sa buhay niya itong ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi, na bago ang buhay nitong si Pablo, at hindi lang nabago, kundi inialay na niya ang kanyang buhay para magamit ng ating Panginoong Jesucristo, no? Kaya sabi dito sa verse 22 hanggang 24, takang-taka itong mga Kristiyano dahil itong lalaking ito na nagngangalang Pablo na ngayon, na dating umuusig, ay ngayon ay nangangaral na ng pananampalatayang tinanggap nila, no? At sa pamagitan nito ay ninawalhati nila ang Diyos, no? Ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Nilawalhati nila ang Diyos dahil sa
buhay ni Pablo na nasumpungan na tumanggap ng pagbabago. So, ang resulta ng tunay na pagbabago ay pagpupuri sa Diyos. Yun ang verse na sabi sa verse 24. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. No? Nagpuri ang mga tao ito na nakaalam kung sino ngayon si Pablo dahil sa buhay niya, pinuri nila ang Panginoon. At ganito ang nangyayari dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pagbabago, dahil sa pagbabago ng sino mang tao, at nalaman to ng ating mga mahal sa buhay, ng mga taong dating nakakilala sa atin, at nalaman ang pagbabago natin, sabi, tiyak, luluwahatian nila o pupurihin nila ang Diyos. Sapagkat ito ang resulta ng pagbabago na purihin ng mga tao ang Diyos, na dati-dati mamamatay tao, na dati-dati winawasak ang iglesia ng Diyos, ninanais na hagupitin, patayin ang mga tunay na Kristiyano. Pero ngayon, mismo, siya na ngayon nangangaral ng pananampalatayang gusto niyang wasakin. No? At tandaan po natin, kung naalala po natin sa Book of Acts, na si Esteban ay pinagbabato hanggang sa matay. Nandun po si Pablo. Kung babasahin po natin, nandun po si Pablo na nakikita niya at andun siya nang batuhin ng mga tao itong si Esteban, no? Na si Esteban na namatay na martyr, no? Namatay siya na hindi niya pinagkait ang kanyang pananampalataya, kundi namatay siya na hanggang sa dulo ng kanyang hininga ay nananampalataya pa rin siya sa tunay na Diyos na buhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, no? So, tandaan po natin na ang pagbabago ay hindi pwedeng ikubli, no? Ito, hindi pwedeng ikubli ang tunay na ebanghelyo sa isang buhay na binago. Pag ikaw ay tumanggap ng pagbabago, hindi pwedeng ikubli yung ebanghelyo na yung sinampalatayanan, no? So, ang yung pagbabago ay nakikita ng mga tao, no? Nalalaman ng mga tao, namamasdan ng mga tao, dahil pag isang tao ay binago ng Panginoon, nalalaman yan, nakikita yan. Sabi nga kaya nga hindi pwedeng maitago ang isang taong bago ang buhay. Kahit itago man niya, makikita ng mga tao na binago siya ng ating Panginoon. No? Kaya nga, sa ating buhay, no? Sa buhay po natin, nakikita po ba ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin sa pamagitan ng pagbabago niya sa atin? No? Marami tayong mga bagay na nang tayo ay makasalanan pa, marami tayong mga ginagawa, sinasalita, iniisip, no? Na hindi tama, no? Pero salamat sa Diyos, nang makilala natin ang Panginoong Hesukristo, unti-unti nating naranasan tinatawag na pagbabago. So, ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang pampalubag loob, ito ay nagbabaago talaga ng ating direksyon, ng ating mga buhay, no? Tandaan po natin na kung meron pa mga bagay na hindi pa nababago sa buhay nyo, o wala pang pagbabago na nakikita sa buhay ninyo, magtiwala lang tayo sa Diyos. Sampalatayan natin ang ebanghelyo ng Panginoon. Manampalataya tayo sa ating Panginoon. Maniwala tayo sa biyaya ng Diyos na ito ay totoong buong puso na pinagkakalob ng Diyos ang kanyang biyaya sa sino man tao na nagpapakumbaba, na inaamin ang kanyang mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, at kaya siyang baguhin ng ating Panginoon, no? So, huwag nating hayaang manatili tayo sa ating dating pagkatao, sa ating lumang pagkatao. Dapat yung dating pagkatao natin, yung mga lumang pagkatao natin ay sinusuko natin sa Panginoon, pinababago natin sa ating Diyos, no? At kaya ng Diyos na likhan tayo ng pagbabago sa ating mga buhay kung talagang desire natin
na tayo po ay magkaroon ng pagbabago. So, payagan natin ng ating Diyos ang siya magbago ng ating mga buhay, no? So, kung tatanungin mo paano mo maranasan ang biyaya ng Diyos sa buhay mo, tandaan mo kung nakinig ka kanina, no, si Pablo, naranasan niya ang pagbabago sa buhay niya dahil siya'y nagpakumbaba. Inamin niya ang kanyang pagkakamali, mga pagkukulang, no? Nung nagpakita sa kanya ating Panginoon sa daan ng Damasco, no, nahulog siya sa kabayo at nawalan siya ng paningin at sinabi niya, sino ka baga Panginoon? At sabi, ako si Jesucristo na yung pinag-uusig. So, kung ang isang tao ay umuusig sa ating mga Kristiyano, hindi tayong inuusig nila. Ang inuusig nila ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, no? So, nasain natin ng ang pagbabago. Kung may mga bagay pa na dapat maayos sa buhay po natin, sa buhay po ninyo, kung may mga bagay pa na dapat mabago, hilingin niyo sa Diyos na baguhin po kayo. So, kinakailangan makita sa buhay po natin ang pagbabago. Dahil ang pagbabago ay nakikita po. Hindi natin maitatago po yan. So, ang bawat isa sa atin, no, alam natin kung ang ating anak ay talagang binago na ng Diyos. Alam natin kung ang ating mga kaibigan ay tunay na nagsuko na ng buhay nila sa Panginoon at hiniling na talaga na baguhin mo ako, Panginoon. Dahil kung makita natin po yung pagbabago, tiyak na humingi sila ng awa sa Diyos at patuloy na dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sila nagpatuloy na sumampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoon, naranasan nila ang pagbabago. So wag po tayong malungkot kung may mga bagay po kayo, may mga hiniling kayo, mga kamahal nyo sa buhay, yung mga anak, mga kapatid, mga kasambahay, ay hindi pa nakakaranas ng pagbabago ng Diyos, ipanalangin nyo po sila, no? At hanggang sa mga araw nito, ang Diyos ay nagbibigay ng pagbabago sa bawat isa na nasasampalataya sa kanyang salita at sa kanyang mga ebanghelyo. So, napakahalaga po ng pag-share natin ng gospel, napakahalaga po ng pagbabahagi natin ng salita ng Diyos sa mga tao upang mga taong to pagkarinig nila ng salita ng Diyos ay udyokan ng kanilang puso ng banal na espiritu at magpakumbaba sila at hilingin ang awa ng Diyos at natitiyak po natin na ang Diyos ang magbibigay sa ng pagbabago ng buhay. Amen po ba? No? So, yun po ang mamuhay sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Ito po yung biyaya na nagbabago ng ating buhay. Sa pamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoon, tayo po ay nakakaranas ng pagbabago ng buhay. Dahil po sa pakikinig ng salita ng Diyos, naranasan po natin yung pagbabago. Kaya napakahalaga po na makinig ng salita ng Diyos at mag-aral ng salita ng Diyos. No? Yung mga kapatid po ninyo, yung mga anak po natin na hindi pa lubos na nakakilala sa Panginoon, pray for them. Sharean po natin sila ng salita ng Diyos at any cost, saan man pagkakataon na mag-share ng salita ng Diyos, sharean po natin sila. Not, sabi sa Biblia, ang salita ng Diyos ay hindi babalik na walang bunga, kundi gaganap to sa mga taong pinagdalhan ng kanyang mga salita. Pag-pray natin ng mga salita ng Diyos ay makagawa sa mga taong nais nating makakilala sa Kanya. Okay? Yun lang po, manalangin po tayo. Hallelujah. Salamat po sa iyong mga salita, bagamat maikli ang iyong salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy na sampalatayanan ng aming mga tagapakinig ang iyong mga salita, na kailangan nila ang salita ng Diyos upang makaranas ng pagbabago ng buhay. Tulungan mo kami na mga salitang natutunan po namin mula sa iyo ay magamit po namin upang ibahagi sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo ang mga salita. At alam namin, sinabi mo, narinig po namin kanina na ang salita mo hindi babalik na walang bunga. Pagpalain mo lahat ng mga sinishare namin at bigyan mo kami ng oportunidad, pagkakataon na makapag-share ng iyong salita
sa mga tao, Panginoon. Alam namin malapit nang dumating ang aming Panginoon sa Kristo at ang pag-asa nila ay ang salita mo na pagkarinig nila ng iyong mga salita, agad silang sumampalataya, pagbuksan nilang kanilang puso at tanggapin ang iyong mga salita na may kaamuan, tanggapin si Yesu Kristo sa kanilang mga puso upang makaranas sila ng biyaya mo na hindi lang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, kundi pagbabago sa kanilang mga buhay. Ang aming mga mahal sa buhay na hanggang ngayon ay hindi pa po nakakilala sa iyo, abutin mo po sila at dalangin po namin bago dumating, Panginoon, ang araw ng pagparito mo, Panginoon, mahanda ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kapatid, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita at sa gabing ito, dumudulog po kami para po sa mga prayer request ng mga kapatid. Hinihiling po namin na patuloy na pangunahan mo at patnubayan ang mga kapatid po namin, Panginoon, na wala pa sa kanilang tahanan. Kayo po mag-ingat sa kanila, magbantay at maligtas sila sa anumang kapahamakan at panganib. Lord, yung mga mahal sa buhay ng aking mga kapatid na may prayer request, yung kapatid po ni Sister Janet, we are praying ang healing para sa kanya at dalangin po namin na maging matagumpay ang operasyon sa kanya sa pangalan ni Kristo Jesus. Ganyan din po dinudulog namin si Sister Jennifer. Lord, mawala na po yung sakit ng kanyang isang parte ng kanyang muka, ang kanyang balikat, likod, Panginoon, na nakaranas ng sakit, Panginoon, batok, Panginoon. Lord, ibsan mo mga sakit na ito, kahabagan mong aming kapatid, bigyan mo siya ng kagalingan, Panginoon. Tulungan mo po ang aming kapatid, kahabagan mo po siya, bigyan mo siya ng kagalingan, Panginoon, na mawala anumang nararamdaman niyang sakit para makatulog siya, yung bibig niya, Panginoon, mawala na po yung paglak, Panginoon, nawa, Panginoon, na ito ay makakain pa rin po siya para makatanggap siya ng sustansya sa katawan at lumakas pa rin po ang kanyang pangangatawan. Ingatan mo ang aming kapatid at patuloy na palakasin mo ang kanyang pananampalataya sa iyo at patuloy na magtiwala, Panginoon, at ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng bagay, Panginoon. Huwag mo siyang pababayaan, gabayan mo po siya, pati po Sister Malu, samahan mo po siya, gabayan mo po siya, at patnubayan si Sister Laila. Lord, dinudulog namin sa iyo ang aming mga kapatid na ito, sila Pastor Rolly, Panginoon, kayo po nakakaalam ng kanilang mga karamdaman sa sakit. Lord, maghimala po kayo sa kanila at patuloy na ibsan mo anumang sakit na naramdaman nila sa kanilang katawan. Sister Wendy, Panginoon, dinudulog din namin sa iyo. Patuloy na sumampalataya po siya sa iyo. Wag mo siyang pababayaan at lagi niyang sampalatayanan na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Kung gumawa ka ng himala sa kanya noon, kaya mo rin gumawa ng himala sa mga araw nito. Pagpalain mo ang aking mga kapatid na nakinig, samahan mo po ang makikinig pa at dalangin po namin na patuloy na nasain namin lagi makapakinig na yung mga salita, Panginoon. Salamat po sa iyong biyaya, awat, habag. Kayo po ang maparangalan at mataas ngayon at magpakailan-kailan paman. Nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng buhay at kalakasan sa araw ng bukas at pagpalain mo ang aming nanalapit na anniversary sa Sunday. Kayo nga po ang manguna sa aming tagapagsalita. Bigyan mo siya ng karunungan, kaalaman at lahat po ng aming mga guests. Lahat po ng pupunta po, Panginoon, pakaingatan mo sa daan pa lang, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa sa kalang pagpunta sa church, mag-isa aming pag-uwi, kayo rin po ang magbantay at mag-ingat sa amin. Pagpalain mo ang bawat makikinig pa ng iyong mga salita at lagi namin nasain na mapakinggan lagi ang iyong mga salita. Mag-abang kami tuwing araw ng Merkules, Biyernes, Linggo, para kami ay lumago sa pananampalataya. Salamat po sa iyong mga salita. Pagpalain mo lahat na nakinig. Kayo nga po ang patuloy ng maluwalhati at madakila sa aming mga buhay. Salamat po sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen po.